Ayan, so sakto tatlo lang talaga kayo. So ngayon is week 3, tama? So dapat talaga cancel eh. So dahil hindi cancel, tuloy natin to. So ang topic natin is the power of the power of praise and worship, the Holy Spirit. Kay Pastor Utol pala yun. Hindi natin kaya ituring Holy Spirit. The power of praise and worship. Last time ang tinuro is the cultivating relationship with God, di ba? Tama? So ngayon, kanina sa Create, I Connect, tinanong kayo kung ilang days, ilang minuto, and naalala ko to, kaya natatawa ako kasi nung nasa Destiny 1 din ako, lagi ako nandito lang. Lagi ako nasa 1 to 3 days, 5 minutes, ganun lang. So, kasi nga, hindi ko alam yung power ng pag-uusapan natin. So, ngayon, mag-uumpisa ako sa tanong, syempre. Ang title kasi natin is The Power of the Praise and Worship. So, dati nung nag-uumpisa ako, maging isang Kristiyano, akala ko ang praise and worship ay kasama lang sa program ng 4Ws, tama? Kasama ang worship sa 4Ws. So, pagkatapos ng works, ay, paano ba magkakasunod ng 4Ws? Welcome, worship, work, saka word. So, akala ko, ang worship is isa lang program, isa sa mga 4Ws na lagi nating ginagawa sa service. Pero may power pala ito, no? So, naalala ko, ang simple at naalala kong explanation ng aking pastor na Pastor Rusty, ang worship daw is para itong pagbubungkal. Di ba kaya nauna ang worship sa message? Kasi sa worship daw, ibinubungkal na yung puso mo para taniman ng word. So ngayon, tignan natin kung ano ba yung kapangyarihan ng praise and worship. So kung babasahin po natin sa Exodus, medyo mahaba to, pero hindi naman mag-matter yung haba ng verse na yun. Pero pag gusto ko lang makita natin doon, yung pinakabuo ng Exodus 25 to 27 and 36 to 40 is kung paano lang kinonstruct yung pagbubuo ng tabernakulo, di ba? Pero hindi na natin hindi ko na babasahin 'yon kasi kanina sabi ko masyadong mahaba. So ngayon, titingnan lang natin kung paano kinonstruct 'yon at ano ba yung 3 areas na meron yung tabernakulo. Okay? Ang unang area daw po, ang tawag doon sa 3 main areas ng tabernakulo. Unang area po yung outer court. So ano ba yung outer court? Ang outer court daw po, dito ginagit at yung bronze altar. So dito sinusunog yung mga burnt offering. Diba? Ito yung kumbaga first stage. Bago pumasok. Okay ha? Tingnan natin. Dito rin inuugasan yung mga offering nila. Diba? Sa pangalawang areas, yung holy place. Sa holy place po, hindi na, parang hindi na basta-basta yung mga tao yung nakakapasok dito. Dito po, ang nakakapasok ay yung mga priest. Diba? Kasama din dito, yung golden lampstand, mga altar of incense, ayun yung mga pangalawa. Sa pangatlong areas, yung Holy of Holies. So, tingnan natin yung stages Unang stages, outer court. Pangalawa is yung holy place. And pangatlo is Holy of Holies. Sa Holy of Holies, ito na yung pangmalakasan. Kumbaga, gamitin na yung terminologies na pangmalakasan. Dito po, ang mga nakakapasok lang dito is yung mga high priest. So, even yung mga priest kanina sa mga sa holy place, hindi nakakapasok sa Holy of Holies. Dahil mga high priest lang nakakapasok dito. So, makikita natin sa kabubuan na ang tabernacle is talagang sagrado. Diba? Kumbaga sa Lumang Tipan, makikita natin dito na hindi ka basta makakapasok dito kung makasalanan ka. So sabi din dito sa Holy of Holies, isang beses lang to sa isang taon ginagawa. So ginagawa ng mga high priest dito, nag-o-offer sila ng dugo para sa mga taong makasalanan. So dati yun, di ba? Ngayon kasi, libre na sa mga Kristiyano, may mga access na tayo. So sabihin mo sa tabi mo, meron ka ng access. Hindi mo na kailangan maging high priest. Hindi mo na kailangan maging priest. So dahil, kailan ba tayo nagkaroon ng access? Siyempre, through Jesus Christ, di ba? Naalala niyo yung picture na bumuka yung nahati yung kasi ayun yung tinatawag nating access. So meron na tayong karapatan makapasok sa presence ng Lord.
So meron lang akong 4 na punto, wala ata dito, tama? Na how do we enter of holies today? Sabi ko nga sa inyo, napakadali na makapasok. Dati napakahirap. Nakita niyo yung picture na yung may mga kalembang para tapos tutulog kung ano yung ano mo, ang mga pag tumulog, patay ka na. Wait lang, tumutulog yung iPhone 37. So, 4 lang po. Una, di ba, lahat dito is through Jesus Christ. Okay? Una po, dahil sa dugo ng Panginoon, ni Jesus Christ, di ba? Saan nangyari yun? Through His sacrifice, di ba? Doon lang, hindi na natin kailangan yung katulad ng ginagawa nila sa tabernakulo. Kasi nga, through Jesus Christ, isagkaroon na tayo ng access. Una yun, dahil sa kanyang sakripisyo. Pangalawa po, sa ating pananampalataya o sa iyong paniniwala. So, by your faith and by your belief. Sa pangalawang bagay yun, ha? Pangatlo po, in worship and prayer. So kanina sa pagbubukas natin, sinabi ko nga sa inyo na ang conclusion ko lang pagdating sa praise and worship is isa lamang siyang programa, isa lamang siya sa mga W's, pero meron pala siyang kapangyarihan talaga, di ba? Dito pa, pang-apat po, with your pure heart, yung pinaka-sincerity mo. Hindi mo na kailangan yung ginagawa na sa tabernakulo. Itong 4 lang na bagay na ito, magkaroon ka, di ba? As makakapasok ka na sa presence na ito. Una, through Jesus Christ, yung sacrifice niya, yung by your faith, o yung paniniwala mo, in worship and prayer, and with your pure heart, o yung pinaka-sincerity mo. Sabi dito, drawing near to the Father. Sabi dito, to draw near to the Father, we have to enter into the Holy of Holies. But in order to do this, we have to follow the stages to enter, in starting with the outer courts. So, di ba kanina, ang unang areas ng tabernacle yung outer courts, kung saan sinabi doon na dito mag-burn tayo ng mga offering natin. Okay? Dito mag-wash tayo ng mga bastin. Ang sinasabi lang dito, ang pina-explanation lang dito, once na nag-worship tayo, ini-ready na natin yung heart natin. Diba? Ibinubuksan na natin yung puso natin para sa mga bagay na papasok sa atin. Sabi pa dito, that the tabernacle was a representation of what is heaven. So yung tabernacle daw, ito yung representation kung ano ba ang heaven. May nakapunta na ba dito sa heaven? So doon pa lang, pinipicture out na kung ano ba ang meron sa heaven, di ba? And sabi din dito, it starts with the outer court, it passes through the holy place and to the holy of holies. That is our way into the presence of God. So, sino dito yung gusto nang maramdaman yung presence ng Panginoon? Gusto niyo na po ba maramdaman? Praise and worship pa. Sabi dito, the goal of the drawing near to the Father for each one of us to get through the Holy of Holies, the place of our true worship. So, ulitin ko lang po yung 4, 'di ba? Madali na may mga access na tayo. Yung 4 lang na today hindi na natin kailangan gayahin yung process kung paano makakapasok sa presence ng Lord. Yung 4 lang po is tandaan na natin na meron na tayong access dahil sa dugo ng Panginoon, sa dugo ng Diyos. Siyempre, by your faith. Pangatlo, wala kasing tama ba? Wala talagang natin. Wala yung PowerPoint. Okay. Maigli naman, sabi ko nga, maigli lang to eh. Pangatlo po, to your worship and prayer. And panghapat, hindi, by faith and your belief. Pangatlo po, in worship and prayer. And last, with your pure heart o yung sincerity mo. So napakadali, di ba? Compare sa lumang tipan na kailangan, siguro, kung ako yun, pati sa outer court, di ako makakapasok. Pero dahil ngayon, napakadali na sa ginawa ng Diyos, may sariling access na to. Kumbaga sa LRT, meron na tayong unlimited swipe eh. Pasok ka lang ng pasok. So tandaan nyo lang po yung 4 na bagay nyo. Siyempre, kailangan alam nyo na yung kapangyarihan ng dugo. Pangalawa, yung pananampalataya mo. Pangatlo, true worship and prayer. And last, yung sincerity mo. So yan lang yung access natin, di ba? So, mabasa na to pero hindi ko na binasa yung verse ng Exodus. Okay? Ang gusto ko lang tandaan nyo, you have access dahil sa ginawa ng Diyos. Meron ka ng power. 4 na point lang po yun. Blood of Jesus, yung sakripisyo niya. By your faith and believe, through worship and prayer, and last, your sincerity. Ayun lang po yung power. At napakadali na natin makakapasok.
Yun lamang po. Sakto times.